po yun, no? Pinakikita ko sa inyo, nag-resume po ngayon, pang 14 yata yan, na public hearing ng Quadcom sa Kongreso. Si Congressman Ace Barber siya ng overall chairman ng committee. Oh. Opening remarks tungkol sa mga nangyari ng mga nakaraan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nag-resume na? Magandang umaga po sa ating mga resource persons at salamat sa inyong oras na binigay para sa bayan. Good morning, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. So, ayan, no? Well, inobserbahan ko po ang pagre-resume ng public hearing na ito sa ating Kongreso. Parang lumamig. Lumamig, kakunti na yung nanonood, parang hindi gaano nagka-interest ang mga Pilipino. Sana mali ako. Ulitin ko sana mali ako. Pero yan po yung aking observation. Nabawasan na ng nanonood sa kanila, parang nawala na ng gana ang mga Pilipino, parang boring na ang hearing sa Kongreso. Alam niyo kung bakit naramdaman yan at naobserbahan ko? Kasi po merong isyong napakatindi at napakalaki sa Kongreso, hindi naman nila ginalaw. Wala na daw panahon. Ang tinutukoy ko ay impeachment, pagpapatalsik, betrayal of public trust, pagsisinungaling at graft in corruption against Sara Duterte, Vice President ng bansa. December pa, first week ng December ng nakaraang taon, ipinalyan. Hindi nila ginalaw until now. Wala na daw panahon. Pero meron silang panahon sa ibang hearing katulad nito. Nag-resume yung Quadcom hearing. Palagay ko mas katanggap-tanggap ng mga Pilipino kung kanilang binigyan ng panahon mula noon hanggang ngayon ang ipinail na impeachment ng civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado. Mas magkaka-interest ang mga Pilipino. Pasintabi na po mga congressman at ang liderato ng Kongreso. Ang ginagawa nyo ngayon, hindi nagaanong interesado ang tao. Kasi yung mainit na issue na sila'y nagkaka-interest dahil marami ng Pilipino, 41% ng Pilipino ay pabor sa impeachment. Pag sinabing 41, ilang milyong Pilipino yun? Napakarami nun. 35 million lang ang ayaw ng impeachment. 19% lang ang undecided sa pinakahuling survey. So majority ng Pilipino. Pag ang kinuwenta natin ay 41, tapos 35 lang yung kabila at 19, di ba 41 mas majority? Hindi nyo kasi ginalaw. Ang dahilan ay maiksi na ang panahon. May kasabihan kami sa amin sa Southern Tagalog. Pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Ngayon ang tanong mga congressman, bakit meron kayong panahon sa ibang hearing? Bakit ayaw nyong i-hearing ang impeachment case? Bakit ayaw nyong upuan, trabahuhin? Kasama yan sa inyong mandato. Kung meron kayong obligasyon sa investigasyon and aid of legislation, oversight function para sa paggawa ng batas, alam ko yun, totoo yun. Pero meron din kayong obligasyon sa ilalim ng saligang batas na inyong dinggin, asikasuhin, bigyan nyo ng panahon ang impeachment proceeding, impeachment complaint ng taong bayan against impeachable official like Vice President. Yun lang po. Kaya hindi ko masisi ang mga mamamayang Pilipino, kahit yung aking mga viewers, followers, subscribers sa aking mga channel, na mawala na ng gana sa mga hearing. Na pwede nga sabihin nilang paulit-ulit na lang yung issue ng graft in corruption, human rights violation, illegal drugs, pogo. Wala pa naman kayo na ipakulong. Puro contempt pa lang. Although hindi kayo korte. Pero kung ang inyong binibigyan ng priority, binibigyan ng panahon araw-araw ay yung impeachment, palagay ko baka madoble ang inyong followers at subscriber. Kung dati nakakakuha kayo ng halos 100,000 viewers sa isang araw sa inyong live public hearing, pero pagka impeachment ng inyong tinalakay, baka madoble yan, baka matriple pa ang dami kasi interesado. Yung anti-impeachment at pro-impeachment magkaka-interest pag tinalakay ang impeachment case against Sara Duterte. Pero ngayon ang tinatalakay, luma na yan Paulit-ulit na lang yung illegal drugs at iba pa. Although trabaho nyo yan, bahala kayo.
Pero ako, sinasabi ko ito kasi ito ang aking observation. Doon sa unang sinabi ko kanina, nabawasan na, wala na halos manood, nawala na ng gana, boring na ang mga hearing ng Quadcom, Public Order, Blue Ribbon at kung ano mga committee dyan sa Kongreso. Kasi nga hindi interesado ang tao dyan. Na-expose na ang marami. Ang gusto ng tao, aksyon. After na magkaroon ng expose kayo sa mga hearing ng 2024, anong nangyari? Minakulong na ba? Wala pa. Under investigation pa ng Executive Department. Totoo yun. Kasi hindi naman kayo korte. Pero yung mahalaga kasi, inuulit ko na kailangan ng tao, hindi nyo ginalaw eh. Takot ba kayo? May pinagtatakpan ba kayo? O talagang ayaw nyo gawin ang trabaho nyo? Ulitin ko, may mandate kayo. Obligado kayo bilang mga congressman na ang impeachment ay trabahuhin nyo. Pwede nyo i-dismiss kung makikita nyo walang ebidensya. Pero pwede nyo ituloy kung mayroong ebidensya. Yan ang trabaho nyo, ayaw nyo galawin. Ano ito? Naglulukohan na? O papaano? Nagtatanong lang. Marami akong kaibigan congressman, pero I don't care kung kaibigan ko sila. Okay lang sa akin yan. Pero hindi naman sila siguro magtatampo. Kung magtampo sila, nasa kanila yon. Ako nagpapakatotoo lang. Dahil ramdam ko, kita ko, kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino. Sa ating kongreso, patapos na ang 19th Congress. Puro kayo investigasyon. Iba naman. Impeachment, mahalaga ito. Dapat ba o hindi, ma-impeach si Sara? Bitin na bitin ito. Inaabangan ito ng lahat ng Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo at ng international community, business community at mga counterpart ng mga bansang kaibigan natin. Nag-aabang dyan dahil political issue ito, pangalawang Pangulong pinag-usapan, matitindi ang sinabi ng pangalawang Pangulo, pati buhay ng Pangulo, gustong ipakuha, pati yung asawa, pati yung speaker. Speaker of the House na ang gustong kuhanin ng buhay. Tapos kayo ngayon, hindi pa nyo ginagalaw yan. Iba pa rin ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Wow, kumbaga sa inyo, kumbaga sa daan, lahat ng Pilipino, ang daan, papuntang south, papuntang Calabarzon, galing ka ng Metro Manila. Pero itong ginagawang hearing ng Kongreso, papunta ng Central Luzon, Northern Luzon, so magkaganon. Ang gusto ng mga balita at inaabangan ng mamamayan ay yung biyaheng papuntang south. Impeachment yun. Pero ang ginagawa ng Kongreso ngayon, biyaheng papunta ng Central Luzon at Northern Luzon. So masyadong opposite, masyadong magkalayo. Kaya walang nanonood sa hearing sa ngayon. Nagpapakatotoo lang ako. Kung meron man, manipis na manipis. Kahit ako, nawalan din ako ng gana eh. Paulit-ulit na lang yung issue yan eh. Yung bago, abet ayaw nyo pag-usapan. Yung bago na pinagkaka-interest ng tao, abet ayaw nyo. Wow! Bakit? In aid of legislation ba? O, ewan ko sa inyo kung anong ginagawa nyo. Please like, share, subscribe sa hindi pa.